Mga kababayan, nagbitiw na si Rosana Fajardo bilang membro ng ICI, mga kababayan, or Independent Commission on Infrastructure. Nag-file ito ng kanyang resignation at effective December 31, 2025. So, pangatlong opisyal na ito, mga kababayan, na nagbitiw sa ICI. Una, si Mayor Benji Magalong bilang investigator at advisor. Pangalawa, itong si Rogelio Singson. At pangatlo ito, si Rosana Fajardo, mga kababayan. May kanya-kanya silang dahilan kung bakit sila nagbitiw. Una, si Mayor Magalong, ang sabi niya ay nalilito siya sa kanyang role bilang investigator at advisor. Dahil ang Malacanang ay ina-acknowledge yung presence niya sa ICI bilang advisor lang umano at hindi investigador. So, ayon pa kay Mayor Benji Magalong, paano niya ma-perform yung trabaho niya bilang investigador kung hindi siya makikialam sa mga dapat na iimbestigahan. So, sa madaling sabi, walang paligoy-ligoy si Mayor Benji Magalong. Nagbitiw siya sa kanyang tungkulin noong September 26 dahil hindi niya naintindihan ang kanyang papel bilang membro ng ICI. Pangalawa, itong si Rogelio Singson, ang dahilan naman niya ay health issues at saka stress. Pangatlo, itong ngayon si Rosana Fajardo, although wala siyang personal na reason, I have done my part. So tapos na siya umano sa kanyang mga gawain na paghagilap ng mga impormasyon, mga ebidensya, pagsaayos ng mga kaukulang dokumento para masampahan ng kaso ang mga personalidad na sangkot sa anomalyang flood control. At ayon pa sa kanya, trabaho na ng Department of Justice at Office of the Ombudsman ang mga nakalap niyang mga ebidensya, mga kababayan. So, tatlo na lang ang naiwan sa ICI, mga kababayan. Itong si Andres Reyes, Brian Kit Husaka, at saka itong si Rodolfo Asurin, mga kababayan. Napag-alaman natin na itong mga to, hindi ito tumatanggap ng kaukulang sahod. Binibigyan lang sila ng allowance at saka per dime. At saka yung or reimbursement ng kanilang mga sariling gasto sa araw-araw nilang lakad, mga kababayan. Ang mga staff nito, hugot galing sa mga ibang sangay ng gobyerno, mga kababayan. Doon sila tumatanggap ng sahod sa kanilang mother unit. So, ang kanilang mga staff na tumutulong sa kanila, galing sa iba't ibang mga sangay ng pamahalaan, mga kababayan. Bago umano magpasko, nangako ang Executive Office na mabigyan na lahat ang mga membro ng ICI sa kanilang mga gastos, mga reimbursement, allowance, per dime, ibibigay na sa kanila umano bago magpasko, mga kababayan. Di natin alam kung ano talaga ang tunay na dahilan nitong mga to na nagbitiw sa kanilang mga tungkulin. Sa tatlong opisyal na nagbitaw, parang si Mayor Magalong lang ang vocal na nagpahayag sa pagkadismaya na hindi niya nagustuhan. Salungat daw umano noong pag-assume niya magiging investigator at advisor siya. Kalaunan, tinanggi ng Executive Office na investigador siya. Advisor lang daw siya umano. So, pulang paligoy-ligoy, nagbitiw siya. Kaya ano kayang pananaw ninyo dito? Mayroon kayang ibang dahilan dito? Bakit nagbitiw itong mga to? Yun pa ni Rosana Fajardo, mga kababayan, tapos na siya sa kanyang tungkulin. Tapos na siya sa kanyang gawain. Trabaho na umano ng Department of Justice at saka Office of the Ombudsman. Itong pagbitiw ni Fajardo, mga kababayan, tatlo na lang ang naiwan sa kanila. Si Asurin, si Reyes, at saka itong si Husaka. So good luck na lang ICI. Baka sa 2026 wala nang may matitira sa inyo dyan. Tatlo na lang kayo. Manatili tayong magmatyag, mga kababayan. Manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyari ngayon sa ating bansa.
Ipagdasal din natin ang ating ng bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.